Alam mo, ang kaso ko, arson eh. At tingnan mo, mga biruan lamang. Nung mayroong isang lugar kasi ako napuntahan nun eh, na nasusunog. O, sabi ng mga kasama ko, o yan, buti ha, baka ikaw umigawa niyan. O, eh, biro lang yun, pero sakit yun. Nasasaktan ako doon. Eh, napapangiti lang ako sa kanila, pero Diyos ko, kung alam lang nila yung naramdaman ko nung makulong ako. Kung alam lang ninyo yung naramdaman ko nung nasa kulungan ako. Kung alam lamang ninyo yung panahon na naroon ako sa loob at 15 taon. Ba, pambihira yung 15 taon ka sa isang lugar. Ha? Na pinaparusahan ka. Eh, alam na alam mo naman wala ka namang ginawa. Siguro kahit sabihin ng lahat nandiyan sa buong mundo na ako'y guilty, alam kong wala akong ginawa. No? At siguro ngayon, wala na akong dahilan para lukuhin ang sarili ko na sabihin wala akong nalaman. Tapos na ang kaso ko eh. Laya na ako. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang sabihin may kasalanan ako sa bagay na yun. Wala na, hindi na. Tapos na sa akin lahat yun. Wala na akong sisingilin. Nung nasa kulungan ako, nung siguro mga first 2 years ko sa kulungan na sentensyado, alam mo, sama ng plano ko. Yung judge, sana mapatay ko siya. Yung mga piskal, na nagsabing ako yung mga ginagawa ko, magawa ng totoo. Sana isang araw makita ko siya para magantihan ko man lamang. Oo, ang sama ng plano ko sa mga taong yan. Nahihiya nga ako ngayon na bakit naisip ko yun eh. Pero talagang, noong mga panahon talagang masama ang kalooban ko. Talagang galit ako, no? Hindi maparating ang kalooban ko hanggat hindi ko naisip sa gabi. Pag ako nananahimik at naalala ko pamilya ko, agad iniisip ko, papatayin ko si ganitong tao kasi siya yung nagsinungaling eh. Papatayin ko itong ganitong tao kasi siya yung nagsabing guilty ako eh. Papatayin ko yung ganitong tao kasi ang sama ng buhay ko. Marami na akong pinatay sa isip noon. No, kaya nga nahihiya ako eh. No, ngayon naunawaan ko ang buhay, nahihiya ako. Pero bahagi ng ano yun eh, bahagi ng karanasan yun eh. Hindi natin masasabing ano. Bahagi ng karanasan yun. Alam natin na yung mga bilanggo ay mga tao. May dignidad at mayroong mga karapatan. Hindi inaalisan ng kanilang kasalanan sa lipunan ang kanilang mga karapatan sa buhay. Pinaka number one frustration ko siguro dyan, yung hindi na ibibigay sa mga bilanggo yung mga dapat na ibigay sa kanila. Sa kanilang pagkain, sa kalinisan, anong makakain mo sa sitwasyon ng buhay natin sa 25 pesos per day. Pagkain namin sa loob, ang tawag namin ng kanin baboy. No? Kaya pag sinabi dun sa loob na ang ulam natin ngayon ay baboy, ang sabihin, kanin baboy yun, hindi yung baboy talaga. May kasabihan kami sa bilangguan, baka ang ulam, baka sakaling may laman. Baboy yung pagkaluto. Pero kung titingnan mo, dito sa lipunan, maraming tao itong walang kinakain sa labas eh. Baboy yung pagkaluto. At kahit pa paano may lalaman kasi niyan. Dito sa labas, pag wala kang trabaho, ito yung pinakahirap sa amin eh. May trabaho man, pagkita mo konti, bibili ka ng ulam, maaaring makabili ka ng pang-almusal, paano tanghalian mo? Sa loob, at least tatlong beses ka makakain kahit na medyo Dito, kaya nga yung iba hindi na nakatiis dahil nga walang makain, pumasok sa sitwasyong gumawa ng... Kasi mamamatay ka namang gutom, ganun din. Hindi mo pa kamatay ka na at makatsamba ka kapag hindi ka nahuli. Dito din sa labas, wala ding oportunidad. At maaaring pag lumaya itong bilanggong ito, paglabas niya, kung wala itong trabaho noon, masigit ng paglaya nito. Ngayon, nakikita ko okay na si Pato. Medyo ayos na yung buhay niya, nagkakaroon na siya ng responsibilidad sa kanyang sarili, pagtatrabaho. So, sa ngayon, ang alam kong ginagawa ni Pato, yung paggagawa ng plat, basta sa farming siya ngayon. At least kahit paano, hindi na siya gumagawa ng nakakasama dun sa kapwa niya. Kaya niya makipag-halubilo dun sa mga taong walang kinalaman sa bilangguan. Kung may pinagpapasalamat man ako sa Panginoon ay yung isang malaking biyaya na may kasama ako sa
sa paglalakbay sa prison ministry, no? Maraming dumating at nawala, dumating at nawala, no? Pero ang isang malaking biyaya ay hindi sa perfect ang bawat isang nakasama, kundi simple lang na nakasama. Marami pa mga taong magiging mas mapagbigay sa atin kung makikita din nila na tayo ay nagsisikap na maging karapat-dapat at nagsisikap din tayo na tulungan ang ating sarili at tulungan natin ang isa't isa. Bilang founder siguro, yun lang ang hihilingin ko sa isa't isa, no? Na magiging mga founders din kayo, no? Sa mga bagay na kayo lang ang makakagawa at sa mga bagay na kayo na ang dapat gumawa.